Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Magandang gabi sa lahat. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya ang sabi dito sa unang Korinto, chapter 14, verse 37, kung inakala ninuman na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos o anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin na utos ng Panginoon ang isinulat ko sa inyo. Kaya kailangan kilalanin ng isang lingkod ng Diyos kung siya'y nakala niya siya'y nagpapahayag, tumanggap ng mga pahayag mula sa Diyos at kaloob ng Espiritu Santo. Dapat kilalanin niya ang nakasulat sa banal na aklat sa Biblia. Hallelujah. Kaya ang sabi naman dito sa unang Timothy ay ganito naman sinasabi sa unang Timothy chapter 4 verse 13, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos, narito naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng karunungang espiritual upang maunawaan namin ang iyong salita. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. O Diyos, ikaw ang aming guro, nagtuturo ng aralin. Kaya iukit mo ang iyong salita sa tabi-tabi ng aming mga puso. Iukit mo ang iyong salita sa aming pag-iisip. Hallelujah. Kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigibawi na wasak sa ngalan ni Jesus through the power of the blood of Jesus at sa kapangyarihan ng patnubay ng banal na Espiritu Santo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Maliwanag ang sabi dito sa unang Timothy chapter 4 verse 13, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Kaya lahat tayo ay may pinagkaloob sa atin ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Kaya kailangan natin mag-aral ng kanyang salita upang mga kaloob ng Diyos ay maunawaan natin at masunod natin ang Diyos. Kaya ang sabi dito sa unang Korinto chapter 14 verse 37, kung inakala ninuman na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos o anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin na utos ng Panginoon isinulat sa inyo sa banal na aklat sa Biblia. Kaya dito nakasulat ang lahat na dapat nating malaman tungkol sa Diyos. Dito natin malaman ang lahat tungkol sa ating buhay, kung saan tayo papunta pagdating ng ating kamatayan. Kaya kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos.
upang mapag-ingatan natin ang mga kaloob ng Diyos sa ating buhay, buhay na walang hanggan. Manirahan sa langit, ito ang kaligtasan. Kaya maraming mga tao ngayon, marami silang hindi naunawaan dahil sila namumuhay lamang sa doktrina ng reliyon. Kaya ating pag-aralan ngayon ang Antikristo. Maraming mga tao di nila alam kung sino ang Antikristo, kung ano ang Antikristo at ang bulaang guro. Hindi natin alam na tayo pala napailalim sa Antikristo. Hindi natin alam tayo pala ay napailalim sa bulaang guro. Nandoon pala tayo. Paano natin marating ang kaligtasan? Kaya mahalaga ito sa ating buhay upang mapangalagaan natin ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Isa ba tayo bulaang guro o membro ng bulaang guro? Isa ba tayo Antikristo o membro ng Antikristo? Dapat natin maunawaan ito. Dahil napakalaga sa ating buhay ang kaligtasan. Kaligtasan sa naglagablab na apoy ng impyerno. Kailangan natin ito malaman sa ating buhay. Kaya kailangan natin ito malaman ang buong katotohanan. Dahil ang sabi sa 1 chapter 17 verse 17, italaga mo sila sa katotohanan, sapagkat ang salita ko ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ang katotohanan. Yang sabi dito sa Pahayag o Revelation chapter 12 verse 7, sabi dito, pagkaraan ito ay nasumiklab ang digmaan sa langit. Naglalaban si Arkanghel Miguel kasama ng kanyang mga anghel, at ang dragon kasama naman ng kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ng dambuhalang dragon, ang matandang ahas ng pangalan Diablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon sila sa lupa, pati ang kaniyang mga kampon. Kaya maraming mga tao di nila alam ang dragon. Napakaliwanag ang dragon ay si Satanas. Kaya ang sabi dito, natalo ang dragon at ang kaniyang mga kampon, at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon ng pangalan Diablo o Satanas, na nandaya sa buong sanlibutan. Itinapon sila sa lupa, pati ang kaniyang mga kampon. Kaya maraming mga tao hindi nila alam ang dragon. Minsan naging idolo pa natin ang dragon, hindi natin alam yun pala ay si Satanas. Minsan nagkaroon tayo ng kwintas na dragon, may singsing na dragon, may nilagay pa tayo sa bahay natin, ginawa nating lucky charm, si Satanas. Kaya makita natin ang ating sarili, hindi natin alam na ang dragon pala ay si Satanas na ating iniidolo at ginawa nating lucky charm. Kaya nakita natin paano tayo maligtas kung si Satanas ang ating lucky charm.
Ginawa nating dekorasyon sa ating bahay. Ginawa natin kwintas o singsing. Hindi ba nakapangilabot kung si Satanas ang ating idolo? Kaya kung paano tayo maligtas kung si Satanas ang ating idolo? Kaya kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos upang maunawaan natin ang mga bagay na dapat nating gagawin at hindi. Dahil ang sabi dito sa Pahayag o Rebelasyon chapter 13 verse 1 ay ganito: pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 sungay, ulo at 10 sungay. May korona na ang bawat sungay at ang bawat ulo, nakasulat ang panalait sa Diyos. Kaya nakita natin ang dragon, nakasulat ang pangalan, panalait sa Diyos. Ang bersikulo na ito ay natupad na sa China. Dahil ang China, ang simbolo ng China ay dragon. Dragon ang kanilang simbolo. At ngayon, ang nangyayari, ang Biblia doon sa China ay pinalitan nila at ginawa si Kristo ay kriminal. Ito ay isang pagnanalait sa Diyos na lumikha ng sanlibutan. Ginawa nilang kriminal si Kristo, gumawa sila ng Biblia at ang kanilang Diyos ay ang kanilang presidente. Kaya ang nangyayari, nakita natin maraming mga kalamidad doon sa China dahil nilait nila si Kristo Jesus. Yun ang dahilan bakit maraming mga kalamidad doon. Maraming namamatay sa baha, lindol, laging baha doon, bagyo. Yan ang dahilan. Dahil nilalait nila si Kristo Jesus. Gumawa sila ng Biblia doon. At ang kanilang Diyos, ang kanilang presidente, at si Kristo ay ginawa nila isang kriminal. Nilait nila ang Diyos. Kaya ito ang nakasulat sa verse Revelation chapter 13 verse 1, pagkatapos nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay, may korona sa bawat sungay at bawat ulo, nakasulat ang panalait sa Diyos. Anong bansa ba na lumait sa Diyos? Ang China lamang, dahil silang simbolo nila ay dragon. Ang kanilang simbol ay dragon. Kaya ang aral nila ay panalait sa Diyos. Ito ang mga share nila sa kanilang mga kalyado bansa kung paano nila nilaita si Kristo Jesus. Ganon din ang mga mangangaral ng reliyon. Parang dragon din. Yung mga aral nila, yung prosperity gospel na ito, sila din ay mga dragon. At kung paano nila palagahan ang pira kaysa kaluluwa ng tao, at sinishare niya sa kanyang mga galamay kung paano magkapira. Yun ang dragon. Ang Word of God ay ginagamit nila sa kanilang doktrina
ang nag-share, nagsishare sila ng salita ng Diyos, ng doktrina nila. Pinapahayag nila sa mga tao ang kanilang sarili, pakinabang, at hindi ikaliligtas ng tao. Makita natin mga antikristo, mga bulaang guro, ang pinapalaga nila pira, hindi kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Yan na ngayon ang sa mga huling araw makikita mo. Hindi na nila pinalagaan ang kaluluwa ng tao. Ang kanilang pinalagaan ay pira. Pira na lang. Kaya ganyan, makikita mo ang mga bulaang guro sa panahon ngayon. Mayroon na silang mga doktrina ang pinalagahan nila kung paano sila magkapira. Hindi para ang mga tao ayusin ang kanilang buhay, iligtas ang kanilang mga kaluluwa. Kaya nakita natin, kaya ang sabi dito sa Mateo chapter 6, verse 24, ay ganito ang sinasabi naman sa unang Timothy. Unang Timothy chapter 6, verse 5, ang sabi dito, mahilig din sila magtagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-akala na ang reliyon ay paraan ng pagpayaman. Ang sabi sa verse 6, kung sa bagay malaki ang pakinabang sa reliyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Ang sabi sa verse 9, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay nahulog sa tukso at nabibitag sa masamang hangarin, magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Kaya maliwanag ang sabi dito, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay nahulog sa tukso at nabibitag sa masamang hangarin, magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Napakaliwanag. Ang sabi sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghangad na makakamal ng salapi may napalalayo sa panampalataya, may nalalayo sa panampalataya at nasasadlak sa paghirap ng kalooban. Kaya minsan alam din nila ang katotohanan, ngunit pinipilit nila dahil nais nila masunod ang pangako ni Satanas, kadakilaan, kapangyarihan at kayamanan. Yan ang pangako ni Satanas. Ngunit ang pangako naman ni Kristo, pasanin mo ang iyong cross at sumunod sa akin. Sabi ni Kristo. Yang sabi dito sa Mateo chapter 6, ay ganito naman ang sinasabi sa Mateo chapter 6 verse 24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa, paglingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Napakaliwanag. Kung ating minimithi ay ang pira lamang, hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos. Sa Diyos.
Kaya ang sabi dito, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya ang sabi naman dito, sa verse 19 to 20, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may maninirang tanga at kalawang at may makakapasok na magnanakaw. Ang sabi sa verse 20, sa halip imbukin ninyo ang mga kayamanan sa langit, do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Ang sabi sa verse 21, sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon naman ang iyong puso. Napakaliwanag kung nasaan ang ating kayamanan, naroon ang ating puso. Kung kayamanan natin sa lupa, ay naroon ang ating puso sa lupa. Ngunit kung ating kayamanan ay nasa langit, naroon ang ating kayamanan sa langit. Kaya nakita natin hindi tayo makapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Dahil ang sabi dito sa Marcos, ang sabi sa Marcos chapter 8 verse 35, ay ganito ang sinasabi sa Marcos chapter 8 verse 35. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ang siyang makakamit niyon. Sabi sa verse 36, ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Kung ang katumbas naman nito ang kanyang buhay, ano ang mababayad ng tao para maibalik ang kanyang buhay? Kaya hindi tayo makapaglingkod sa dalawang Panginoon, sa Diyos at sa kayamanan. Kaya ang sabi sa verse 34, sabi dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao. Para sa ating ngayon, pinalapit ni Jesus ang inyong mga tainga. Makinig kayo. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad. At sinabi, kung ibig niyo man sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Iyon ang pangako ni Jesus. Limutin niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa kanya. Kung tingnan mo, parang ayaw na ng mga lingkod ng Diyos magpasa ng cross. Dito natin makita kung tayo ba naglilingkod sa Diyos o sa pira. Dahil ang sabi dito, hindi makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya kung mahilig tayo sa pira, hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos. Dahil ito ang sabi sa atin, pasanin mo ang iyong cross at sumunod kay Kristo Jesus. Yan na doon natin makita ang tunay na pagkakilala sa Diyos at pagsunod sa Diyos. Sumunod tayo sa Diyos, hindi dahil sa pira, kundi nais natin paglingkuran ang ating Diyos. Nais natin paglingkuran ang ating Diyos. Kaya ito naman ang pangako ni Satanas na nais abutin ng mga lingkod ng reliyon. Dahil ang sabi dito sa Lucas chapter 4 verse 6, ibigay ko sa iyo
ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan at ng mga kariang ito, wika ng dyablo. Kaya ito ang nais ng mga lingkod ng reliyon, marating ang kapangyarihan, kadakilaan at kaharian upang parang mga hari sila. Kaya yun ang inaabot ngayon ng mga lingkod ng reliyon. Ngunit, ang sabi ni Kristo, pasanin mo ang iyong cross at sumunod sa akin. Ngunit ayaw nila magpasan ng cross. Ang gusto nila, abutin ang pangako ni Satanas, kapangyarihan, kadakilaan, kayamanan. Yan ang nais nila. Kaya sabi dito, kaya kung ako'y sambahin mo, sabi ni Satanas, maging iyo lahat ito. Kung sambahin mo si Satanas. Kaya marami ngayon mga kasimbahanan, sinasamba nila si Satanas. Paano? Pinasamba ang mga tao kay Satanas. Pinasamba ang mga tao sa rebulto. Yan ang pangako ni Satanas. Kung sundin mo siya, bigyan ka niya ng kayamanan. Kaya pinasamba ang mga tao sa rebulto. Yan ang hindi gusto ng Diyos. Ano pa? Paano pinasamba ang mga tao? Pinakilala nila si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Yan ang mga antikristo. Nakasulat sa banal na aklat. Ito ang pangako ni Satanas. Ito ang nais abutin ng mga taliwas na lingkod ng reliyon. Ang kanilang doktrina ay papunta sa bulsa mo. Nakita natin. Ito naman ang pangako ng Diyos sa Mateo chapter, sabi sa Marcos. Ito naman ang pangako ni Kristo sa mga tao, pasanin mo ang iyong cross at sumunod sa akin. Kaya magpili tayo, ano ba ang hanap mo? Ang sabi ni Kristo, pasanin mo ang iyong cross at sumunod sa Kanya. Maliwanag ang sabi dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, kung ibig ninuman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. At pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Yan ang sabi ni Kristo. Ngunit ang sabi naman ni Satanas, ibigay ko sa iyo ang kapangyarihan, kadakilan at kariyan. Kung ako'y sundin mo, sino ang sinunod? Sino ang sinunod nila? Napakaliwanag. Napakaliwanag. Ngayon ayaw nila magpasa ng cross. Gusto nilang abutin ang pangako ni Satanas, kapangyarihan, kadakilan at kaharian. Kaya nakita natin ang mga lingkod ng reliyon ngayon ay meron silang baliktad na pag-iisip. Baliktad. Hindi na yung pangako ng Diyos, kundi pangako na ni Satanas ang nais nilang abutin. Kaya ang sabi dito sa ni Propeta Isaiah chapter 5 verse 20, kawawa kayo mga baliktad ang isip, ang mabuting gawa ay minamasama at ang masama naman ay minamabuti. Ang kaliwanagay inaaring dilim at ang kadiliman liwanag ang turing. Mapait na abdo, ang sabi matamis, at ang matamis ay mapait. Kaya ang salita ng Diyos, ito'y matamis, mapait ng mga tao. Bakit? Dahil nadoktrinahan sila ng mga bulaang guro,
na doktrinahan sila ng mga antikristo. Ang matamis sa kanila ay kanilang kuro-kuro at opinyon. Salita ng tao, guni-guni ng tao na galing sa kanyang utak ng tao, hindi ang salita ng Diyos na ito'y kaligtasan ng isang tao na galing sa bunganga ng Diyos, na galing sa pag-iisip ng Diyos ang kanyang salita. Iyon ang hindi nila minahal. Mas gusto nila pakinggan ang mga turo lamang ng reliyon, mga doktrina ng reliyon, mga kuro-kuro at opinyon, at mga guni-guni ng isang tao. Nakita natin ang mga aral ng mga bulaang guro at antikristo ay kabaliktaran ng turo ni Kristo Jesus. Madali natin malaman kung tayo ay may Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan sa mga tao ay may discerning spirit. Mga Kristiyano, dapat mayroon kayong discerning spirit upang malaman ninyo ang inyong tagapagturo ba ay bulaang guro o antikristo. Kaya napakaliwanag ang sabi dito. Ang sabi sa unang Korinto chapter 2 ay ganito. Sabi sa unang Korinto chapter 2 verse 10 to 11. Subalit ito inihayag ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging sa pinakamalalim na panukala ng Diyos. Kaya nakita natin, kung nag-guide ang Espiritu Santo ng Diyos sa atin, alam natin ang panukala ng Diyos dahil nasaliksik ng Espiritu ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Napakariliwanag. Kaya ang sabi dito sa unang Korinto chapter 3 verse 19 ay ganito naman ang sinasabi. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamamangan sa paningin ng Diyos. Ang karunungan ng sanlibutan ay kamangmangan lamang sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hinuli niya ang mga marurunong sa kanilang naring katusuhan. Maraming mga tao ngayon tuso sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito, ganito ang sinasabi ng kasulatan, nahuli niya ang mga marunong sa kanilang naring katusuhan. Gayon din alam ng Panginoon ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Bakit walang kabuluhan? Magawa siya ng magandang programa, doktrina, ngunit ito ay papunta sa kanyang sarili lamang, hangarin, sariling minimithi, hindi papunta doon sa Diyos. Na nais ng Diyos ang mga tao ay iligtas ng Diyos. Bakit kailangan iligtas ng Diyos ang mga tao? Dahil ang bawat kaluluwa ng tao ay mahal ng Diyos. Nais niyang iligtas. Ngunit ang ginagawa ng mga bulang guro, bulang antikristo, pagpirahan lamang ang tao. Tingin niya sa tao, pira, hindi kaluluwa na nais ng Diyos iligtas. Napakaliwanag, makita natin ang mga bulang guro at antikristo dahil ang sabi dito sa ikalawang Pedro ay ganito sinasabi
chapter 2, verse 1, nung una lumitaw sa Israel ang mga bulang propita, sa inyo naman may lilitaw ng mga bulang guro. Gagamitan niya kayo ng katusuhan ng pagtuturo ng mga aral na nakakasira sa inyong panampalataya. Itakwil nila ang Panginoon na nagligtas sa kanila. Paano nila tinakwil ang Diyos? Paano nila tinakwil si Kristo Jesus? Sasabihin nila, simba kayo sa rebulto ni Jesus. Magrosaryo kayo. Ano pa? Ano ginawa nila? Ginamitan nila ng katusuan. Sabihin nila, kapag sumimba ka sa amin, ligtas ka na. Ang Diyos nila ay simbahan. At sasabihin nila, si Kristo ay tao lang. Yan ang mga antikristo. Sinasabi ng banal na aklat. Yan ang mga bulang guro. Sinasabi ng banal na aklat. Napakaliwanag. Kaya ang sabi naman dito sa verse 2 ay ganito naman sinasabi sa verse 2. Gayon marami rin sila na ikayat na sumunod sa kanilang kahangalan. Dahil dito pati ang daan ng katotohanan nilapastangan. Paano nila nilapastangan ang katotohanan na sa banal na aklat? Gumawa-gawa sila ng doktrina. Gumawa-gawa sila ng doktrina at sabihin, itong sinasabi ng Diyos. Sundin natin. Yan ang doktrina, naging kalaban ng salita ng Diyos. Nais nilang palitawin. Yun ay sabi ng Diyos. Bakit kailangan pa ng doktrina ng mga reliyon? Hindi nila alam itong nakasulat sa banal na aklat, itong doktrina ni Kristo Jesus. Hindi nila ito binigyan halaga. Bakit? Walang pira dito sa salita ng Diyos. Makita mo ang pira. Kapag may doktrina ng reliyon, yun ay pira. Papunta sa pira, pinapatamis ang salita ng Diyos. Pinapatamis nila papunta sa bulsa mo. Yan ang mga antikristo at bulang guro. Kaya ang sabi dito sa verse 3, sa kanilang kasakiman, nilinlang nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Ano itong matamis na pangungusap? Doktrina ng reliyon. Dahil kung hindi matamis ang iyong pangungusap, ang iyong doktrina, paano makuha ang kayamanan ng isang tao? Paano makuha? Kaya pinapatamis upang makuha ang inyong kayamanan. Kaya napakaliwanag ang sabi dito sa 2 Pedro, itong mga bulaang guro at antikristo. Sabi sa 2 Pedro chapter 2 verse 3, sa kanilang kasakiman, nilinlang nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Yan ang mga antikristo. Mahilig yan sa pira. Parang hindi sila mabuhay kung walang pira. Hindi sila nakontento sa sinabi ni Kristo, unahin mo ang kaharian ng langit at ang lahat ay dagdag sa iyo. Hindi sila nakontento doon. Gagawa-gawa sila ng doktrina upang abutin ang inyong bulsa. Kaya sabi naman sa Zacarias, ay ganito sinasabi sa Zacarias chapter 11. Ganito ang sinasabi ng banal na aklat sa Zacarias, ni Propeta Zacarias chapter 11 verse 16. Ay ganito ang sinasabi,
Ang bayan ko ay bibigyan ko ng isang pastol na walang kabuluhan, walang pagpahalaga sa mga nawawala. Hindi naghanap sa mga naligaw, hindi nag-iilot sa may napilayan, ni nang mag-aalaga ng may sakit. Bagkus ubusin nila ang taba, saka itapon ang buto. Kaya nakita natin mga pastol na walang kabuluhan. Dahil ang bersikulo ni Kristo ay taliwas na sila. Hindi nila nasunod ang bersikulo na sinasabi ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, kung may 100 na tupa ka, may 100 na tupa ka. O, halimbawa, may 100 na tao ka, mawala ang isa. Iwan mo ang 99 at hanapin mo ang isa. Bakit kailangan mo hanapin? Tao yan, kaluluwa yan na minahal ng Diyos, na nais ng Diyos iligtas. Kaya kailangan mo hanapin ang nawala. Ngunit ang mga antikristo at bulangguro, ito ay kapag umalis na sa kanila ang isang tao, ay walang halaga sa kanila. Dahil tingin nila sa tao hindi kaluluwa, kundi pira. Dahil kung mahal natin ang kaluluwa tulad ng pagmamahal ni Kristo, hahanapin mo ang isa. Iwan mo ang 99 at hanapin mo ang isa. Pag nakita mo, ay natutuwa ka at galak na galak ka. Tulad ng mga anghel sa langit, may isang makasalanan na nagbalik loob sa Diyos. Ang mga anghel sa langit ay tuwang-tuwa, masaya, nagagalak. Tulad ng ating Panginoon, nagagalak siya pag matagpuan niyang nawala na kaluluwa. Dapat mayroong ganong puso ang isang mangangaral ng Diyos, mga kasimbahanan. Kayo ba, pag nawala ang isang membro nyo, inaanap ba ninyo? Pag nawala ang mga membro ninyo, hinahanap ninyo. Kung hindi ninyo hinahanap, isa kayo sinasabi dito na isang bulaang guro, antikristo. Hinayaan nyo ang mga kaluluwa mapapahamak. Wala kayong magmamahal sa kaluluwa. Pag umalis ang isang tao sa inyo, sasabihin ninyo, sisirain pa ninyo. Sisirain pa ninyo ang kanyang imahen. Sa halip na ang sabi ni Kristo, hanapin mo. Dahil minahal ni Kristo ng Diyos ang bawat kaluluwa. Ngunit anong ginagawa ng mga kasimbahanan pag umalis? Nilalait pa nila. Sasabihin nila na hindi yan sa Diyos. May ibang espiritu yan. Kaya umalis sa atin dahil tayo ay totoo. Nakita mo, maninirang puri sila. Marami ngayon sa mga huling araw, mga tao ngayon ay maninirang puri. Dahil maliwanag ang sabi dito, masking mga lingkod ng Diyos, ay sila'y maninirang puri na. Dahil ang sabi dito, sinabi na sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 7, sabi dito, tandaan mo ito, mababatbat sa kahirapan ang mga huling araw. Dahil ang mga panahon ngayon ay mga huling araw na. Hindi natin alam, binibigyan lang tayo ng Diyos ng pagkakataon. Ngunit hindi natin pinalagahan ang mga huling pagkakataon na binibigay ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi dito, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ng mga huling araw. Ang mga tao ay magiging makasarili. Maliwanag ang mga tao ay maging makasarili. Gamanan sa salapi. Gamanan sa salapi. Palalo. Sabi dito, mayayabang, mapagalipusta, at suwail sa magulang, at walang utang na loob.
at lapastangan sa Diyos. Yan ang makita mo sa mga tao sa huling araw. Walang utang na loob, suwail sa magulang, lapastangan sa Diyos. Yan ang makita mo sa mga huling araw, maskin makita mo rin sa mga lingkod ng Diyos. Ito ang nakasulat sa mga huling araw, ay makita mo lang hindi lang sa mga tao, kundi pati sa mga lingkod ng Diyos. Sabi dito, ang mga tao maging makasarili gamahanan sa salapi, palalo mayabang, mapag-alipusta, suwail sa magulang at walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, maging malupit sila, walang habag, maninirang puri. Yan makita mo sa mga huling araw. Mga tao ngayon ay mga maninirang puri. Maskin lingkod ng Diyos, umalis lang ang membro niya, sisiraan niya. Nais niya pa palabasin na may kasalanan. Ang umalis dito sa San Jose, maraming mga backslider dito. Maraming mga backslider sa iba't ibang kasimbahanan. Sino ito ang may kasalanan? Mga backslider ba? Hindi. Ang mga lingkod ng reliyon. Dahil ang sabi ni Kristo, pag nawala ang isa, iwan mo ang 99. Kung may 100 ka na natupa, mawala ang isa, iwan mo ang 99 at hanapin mo. Bakit kailangan mo hanapin? Dahil yan ay kaluluwa, minahal ng Diyos. Minahal ng Diyos. Ano ginagawa ngayon ng mga lingkod ng reliyon? Pag umalis ang isang tao, sisirain niya pa. Ay, ibang espiritu yan. Hindi yan ang turo ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, iwan mo ang 99 at hanapin mo ang isa. Kaya ang bersikulo na yan, nilabag na ng mga ngaral ng reliyon, mga lingkod ng reliyon. Sila ay mga lingkod ng reliyon, hindi lingkod ni Kristo Isos. Dahil kung sila ay lingkod ni Kristo Isos, mawala ang isa, hanapin niya. Dahil yan ay isang kaluluwa na nais ng Diyos iligtas. Ano ginagawa ngayon ng mga ngaral ng Diyos? Sisiraan niya pa, gawa-gawa niya pa ng istorya na masama, pasamain niya pa ang mga tao na nagtampo dahil sa kanyang mga asal hayop na katuruan. Sinaktan niya ang tao. Kaya sabi doon sa Zacarias, hindi marunong maghanap sa nawawala. Hindi marunong maghilot sa napilayan. Hindi makapag-alaga na may sakit. Bagkus ubusin niya ang taba sa inyong bulsa. At pagbuto ka na, iwan ka niya. Para siyang vampira na pag kinagat ka sa lieg, sipsipin ang dugo mo. Pag wala ka ng dugo, iwan ka na niya. Ganyan ang mga huling araw ngayon. Nasabi dito, bukod dito, naging malupit sila, walang habag, maninirang puri, mapusok, marahas at namumuhay sa mabuti. Hindi lamang iyan, sila'y maging taksel, walang taros, palalo, mahilig sa kalayawan. Sa halip ang mga bagay na ukol sa Diyos. Ang sabi sa verse 5, sila ay nagkukunwaring mga manampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Bakit hindi makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito? Nagpapakilala siya na isang lingkod ng Diyos, ngunit hindi nagpapalaga sa mga kaluluwa na nais ng Diyos iligtas. Nagpakilala siya na Kristiyano, ngunit gumagawa naman ng kasalanan.
Kaya ang sabi dito, sila ay nagkukunwaring manampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Totoo yan ang mga huling araw. Makilala mo ang mga antikristo at mga bulaang guro. Una, ayaw nila maraming bersikulo. Ayaw nila. Gusto nila kuro-kuro opinyon. Kwento-kwento na tulad ni Amo at ni Bao. Ang Biblia gagawin nila na parang kwento ni Amo at ni Bao. Ayaw nila na maraming bersikulo, reklamo. Hindi ba ninyo alam ang bawat bersikulo ay kaligtasan? Kung maraming bersikulo kang narinig, ibig sabihin marami kang nalalaman tungkol sa Diyos. Ang salita ng Diyos, ito'y pagkain ng ating espiritu. Dahil ito'y kaligtasan ng tao at pagkain ng kanyang ng espiritu upang maligtas ang tao. Kaya kung napakaraming bersikulo, maraming nalalaman ang tao tungkol sa Diyos at masunod niya ang Diyos. Ngunit ang mga antikristo, mga bulaang guro, ayaw nila nagbabasa ka ng Biblia. Ayaw nila kumintaran niya, o nagbabasa lang yan. Hindi nila alam ang pagbabasa ng Biblia, yan ay inutos ng Diyos. Bakit kailangan basahin ang Biblia? Upang mga tao maligtas. Dahil kapag marinig nila ang salita ng Diyos, pumasok sa kanilang isip ang Diyos na gapanghikot sa tao. Binabago niya ang isip ng tao, ang puso ng tao. Kaya kailangan ng tao makarinig ng salita ng Diyos. Dahil mismo ang Diyos ang nagsalita sa inyo kapag marinig nyo ang salita ng Diyos. Dahil kapag marinig mo ang salita ng Diyos, iyan ay kaligtasan, nais ka ng Diyos iligtas. Pinapaunawa sa iyo mga hindi gusto niya at mga gusto niya upang masunod mo ang Diyos. Upang huwag mong gagawin mga hindi niya gusto. At ang salita ng Diyos, ito'y pagkain ng ating espiritu. Pagkain ito ng ating espiritu. Bakit ayaw nila ng maraming bersikulo? Dahil kung maraming bersikulo, kumbaga, sa pagkain, hindi ito snack, hindi ito breakfast, hindi ito lunch, kundi ito'y party-party na. Dahil maraming bersikulo, maraming pagkain, maraming putay na salita ng Diyos. Yan kailangan marinig ng tao. Dahil ang sabi dito sa Matthew chapter 4 verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Bakit sinabi ito ni Jesus? Dahil ang salita ng Diyos pagkain ng ating espiritu. Kaya kung maraming bersikulo, maraming kinakain ng ating espiritu, ang ating kaluluwa na salita ng Diyos. Dahil ang pagkain ng ating espiritu, ng ating kaluluwa, ang salita ng Diyos. Kaya marami nakita mo mga antikristo, ayaw nila makinig sa salita ng Diyos. Nagreklamo sila. Pagkain ng iyong espiritu, magreklamo ka. Kaya makita natin ang mga antikristo. Marami ngayong panahon, mga antikristo at bulang guro. May simbahan ng antikristo, may mga simbahan na bulang guro. Kaya kailangan ninyo magbasa ng Biblia upang makilala ninyo ang inyong mga simbahan. Baka isa ito mga antikristo kaya bulang guro. Paano ka maligtas na sa iyo ang galit ng Diyos, ang puot ng Diyos? Narito ang kanyang salita. Maging gabay natin sa pagkaunawa upang di tayo madaya ng mga doktrina ng reliyon.
Dahil makita mo yan mga antikristo, mahilig yan sila sa kuro-kuro at opinyon, sariling salita na galing sa utak nila, hindi salita ng Diyos, na galing sa bunganga ng Diyos, na galing sa pag-iisip ng Diyos. Ang salita ng kaligtasan, yun ang pagkain ng ating espiritu. Kaya ayaw ninyo makinig sa salita ng Diyos. Gusto ninyong doktrina ng reliyon. Kaya minsan, kaya tayo na nadaya. Ang kanilang mga turo ay pupunta sa bulsa natin. Kasarap na mga turo niya, pinakadulo, nandoon na sa bulsa mo ang kanyang katuruan. Yan ang turo ng mga antikristo at bulang guro. Palagaan niyang pira, hindi kaluluwa. Kaya minsan sa matamis na salita na doktrina, kapag hindi mo ito na ginawa, hindi nagdisobey ka na sa Diyos. Nagdisobey ka na sa Diyos. Ano ba si Kristo? Binibili ng pira. Kaya marami ngayon ang kanilang sinusunod ay si Apostol na Judas. Si Judas ay mahilig sa pira. Pati si Kristo bininta niya. Hanggang ngayon, ganyan ang mga antikristo, mga disipulo ni Judas. Pagdating ng eleksyon, ibinta nila si Kristo. Yan ang mga antikristo at bulang guro. Kahit ang salita ng Diyos, pinagpiraan. Hindi sila nakontinto sa sinasabi ni Kristo, unahin mo ang karya ng langit at ang lahat ay dagdag sa iyo. Kaya ayaw nila maniwala sa salita ng Diyos. Kaya nadaya sila ng mga bulang guro na ito, mga antikristo. Kaya maliwanag ang sabi sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 1, nung una lumitaw sa Israel ang bulang guro, at sa inyo naman lilitaw ang bulang. Nung una lumitaw sa Israel ang mabulang propita, at sa inyo naman lilitaw ang mabulang guro. Gagamitan niya kayo ng katusuan ng pagtuturo ng mga aral na kasira na inyong panampalataya. Itakwil nila ang Panginoon na nagligtas sa kanila. Gayon marami silang naikaya at nasumunod sa kanilang kangalan. Dahil dito pati ang daan ng katotohanan ay nalapastangan sa kanilang kasakiman. Nilinlang niya kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Kaya itong matatamis na pangungusap ay doktrina ng reliyon. Dahil kung hindi mo patamisin ang iyong doktrina, paano makuha ang kayamanan ng isang tao? Kailangan patamisin mo. Kaya ang maliwanag dito ang sabi naman sa Zacarias. Sinabi ng Diyos kay Propeta Zacarias, chapter 11, ay ganito ang sinasabi niya. Sinabi ng Diyos kay Propeta Zacarias, ay ganito, sabi niya, Zacarias, chapter 11, verse 16, ang bayan ko ay bibigyan ko ng isang pastol na walang kabuluhan, walang nagpapalaga sa mga nawawala, hindi naghanap sa mga naligaw, hinagilot sa may napilaya, nag-alaga sa may sakit. Bagkus ubusin niya ang taba at itapon, pagbuto ka na lang. Nakita mo ang kanilang mga aral, talagang may bitbit silang hos. May bitbit silang hos. Kaya maliwanag dito ang sabi sa ikalawang Pedro
chapter 2 verse 3, sa kanilang kasakiman nilinlang nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Napakaliwanag. Ito ang mga antikristo. Ang tingin sa tao, sa membro niya, pira, hindi kaluluwa. Pira ang tingin, hindi kaluluwa. Kaya ang sabi dito sa unang Timoteo, chapter 6 verse 9, ay ganito ang sinasabi, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay naulog sa tukso at nabitag ng masamang hangarin at nagtutulak sa kanila sa kapamakan. Kaya napakaliwanag ang sabi dito, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay naulog sa tukso at nabibitag sa masamang hangarin at nagtutulak sa kanila sa kapamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng kasamaan, at dahil sa paghangad ng makamal ang salapi, may nanalayo sa panampalataya at nasasadlak sa kahirapan. Nakita natin ang sabi ng Diyos, hangad nila magkamal ng salapi. Napakasakit pakinggan kapag ang Diyos ang magsalita, dahil yan ay katotohanan. Hindi naman tayo masaktan kung hindi natin ito ginagawa. Ngunit kung isa tayong antikristo, isa tayong bulangguro, tiyak masasaktan ka talaga. Masasaktan ka talaga. Hallelujah. Masasaktan ka talaga. Dahil sabi sa Mateo, maliwanag ang sabi dito sa Mateo chapter 6 verse 24, ay ganito ang sinasabi sa atin upang maunawaan natin ang lahat ng ito, upang makilala natin ang ating sarili, kung tayo ba ay antikristo, kung tayo ba ay bulangguro. Sabi dito sa Mateo chapter 6 verse 24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang pangalawa, paglingkuran ng tapat ang isa at tamakin ang pangalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Napakaliwanag dahil ang sabi dito sa verse 21, sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Kung kayamanan mo ay sa lupa, naroon ang puso mo sa lupa. Paano ka maligtas? Kung kayamanan mo sa langit, naroon ang iyong puso sa langit. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos sa atin. Ito ang mga antikristo at mga bulangguro, mahilig talaga sila maggapang-gapang pupunta sa bulsa nyo, dahil pinagsabihan sila ng Diyos. Itong sinabi sa kanila sa Diyos, sinabi sa kanila ng Diyos sa Mateo chapter 23 verse 23. Ang sabi dito, saba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo na gugulayin walang halaga. Ang ikapo pala gugulayin na walang halaga. Bakit walang halaga? Dahil ito'y para sa mga lingkod ng Diyos upang makakain naman. Kaya minsan, ang mali lang sa kanila, hindi na sila nagtuturo ng tunay na kaligtasan, kundi puro lamang papunta sa pira ang turo. Dahil ang sabi dito, saba ninyong mga eskriba at mga parisiyo, mapagimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo na gugulaying walang halaga, ngunit kinaligtaan ninyong isagawa ang malagang aral ng kautusan.
katwiran, pagkahabag at katapatan, tamang gagawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaligtaan gagawin ang iba na napakalaghang para sa Diyos. Kaya karamihan tinuturo nila ay magandang salita, pinatamis nila papunta sa bulsa ninyo. Ngunit ang gusto ng Diyos ay turo nila ang kaligtasan. Kita mo ang doktrina ng reliyon. Maraming bulaklak. Dadayain kayo, pasarapin ang kanilang salita upang paniwalain sila, upang makuha inyong kayamanan. Ang sabi dito, simple lang kaligtasan. Bakit marami pa paikot-ikot, pasikot-sikot, pati ang mga tao naguluhan, hindi na tuloy nila masunod ang Diyos. Ang totoong kaligtasan, kilalanin mo ang Diyos. Sa Espiritu ang katotohanan, kilalanin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Pagkatapos sundin mo ang Diyos at huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Kapag magawa mo yan, tiyak ligtas ka na. Yan ang nais ng Diyos. Kilalanin mo lang siya. Sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. At sundin mo siya, magbasa ka ng banal na aklat upang malaman mo ang mga hindi niya gusto at mga gusto niya. Para malaman mo mga saway niya, mga babala niya sa atin. At huwag tayo gumawa ng kasalanan. Yun ang kasimple. Kapag yan ang ituro lagi sa tao, huwag kang gumawa ng kasalanan dahil hindi yan gusto ng Diyos. Mapapahamak ka. Yan lagi tanim mo sa tao, sabihin sa tao. Tiyak ang mga tao matakot gumawa ng kasalanan. Minsan ang kasalanan ginagawa pa nila na para silang mga doktor ng mga makasalanan. Ang gagawin pa nila, pagandahin nila. Doktor-doktoran pa nila ang kasalanan. Dahil ang kasalanan, malaki o maliit ay hindi gusto ng Diyos yan. Mapapahamak ka. Mapapahamak ka. Dahil ang hindi matanggap sa langit ang mga tao na makasalanan. Walang bahagi sa karya ng langit. At ang mga makasalanan yan ay kandidato papuntang impyerno. Dapat yan ituro sa tao. Huwag gumawa ng kasalanan. Kilalanin mo ang Diyos. Kilalanin mo ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sundin mo ang kanyang salita. Dahil sabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 2, huwag mong dagdagan. Huwag mong bawasan. Sundin mo na walang labis at walang kulang. Paano nila dinagdagan? Dinagdagan nila ng doktrina. Dahil doon sa doktrina, doon ang pira. Kaya maliwanag, huwag mong dagdagan. Ang salita ng Diyos, huwag mong dagdagan. Sapat na ito. Ito'y doktrina ni Kristo Isos upang maligtas ka. Dinagdagan nila ng doktrina. Huwag mong bawasan. Binabawasan nila pag tinamaan sila. Hindi na nila binabanggit kung tinatamaan sila. Kaya sabi ng Diyos, huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan, sundin mo nang walang labis at walang kulang. Ibig sabihin, sundin mo ang salita ng Diyos. Sundin mo. Huwag mo nang dagdagan ang mga doktrina mo. Dahil ang mga doktrina, yan ay doktrina tungkol sa pira. Pag hindi nyo ginawa, disobedient kayo. Bakit doon ba ang kaligtasan? Ang kaligtasan, binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang maligtas tayo. Dapat ang iganti natin, isukli natin sa Diyos. Ialay natin ang ating buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Yan ang tamang napagsamba sa Diyos. Ialay natin ang ating buhay
kalugod-lugod sa Diyos. Kaya maliwanag yung sabi sa Roma, ay ganito ang sinasabi sa Roma. Roma chapter 12. Ay ganito sinasabi sa Roma chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, ang alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyo, ialay ninyo inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Itong karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Hindi ka nagbigay, disobedient ka, hindi ka na maligtas. Ang kaligtasan, kung buhay ng Diyos ang binigay niya sa atin, buhay rin ang kabayaran. Ibigay natin sa Diyos ang ating buhay, kalugod-lugod sa Kanya. Hindi nagantihan natin ang kasalanan ng Diyos. Marami dito na ginagantihan nila ng kasalanan ng Diyos. Sabi dito, kung talagang nais ninyo maligtas, ito ang sikreto, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito'y karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ialay natin ang ating buhay, nakakalugod sa Diyos. Ibig sabihin, huwag kang gumawa ng kasalanan. Huwag kang gumawa ng kasalanan. Dahil ang kasalanan ay isang malaking hadlang sa paglapit sa Diyos. Dahil ang sabi dito sa Isaiah chapter 59 ay ganito ang sinasabi sa Isaiah. Sabi dito, Isaiah chapter 59 verse 2, ngunit ang sala mo ang naging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo, at ang sala mo ang dahilan ng paglayo ninyo. Kaya kasalanan natin ang dahilan na lumayo tayo sa Diyos. Bakit maraming mga tao na punta sa impyerno? Dahil ang kasalanan nila ang dahilan. Bakit mga tao may pumunta sa langit? Dahil sinunod niya ang Diyos. Inalay niya kanyang buhay na kakalugod sa Diyos. Kaya nakita natin ang tunay na pagkilala at pagsunod sa Diyos. Kaya nandito tayo upang ipahayag ang salita ng Diyos. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya maraming mga tao ngayon hindi nila masunod ang Diyos. Dahil sinabi ng Diyos, ang pangako ni Satanas ang kanilang sinusunod. Karangyaan, karangalan, kadakilaan, kapangyarihan. Dahil kung mayroon kang tatlong ganit na sinasabi ni Satanas, magkaroon ka ng kayamanan kung ikaw ay may kadakilaan ka, kapangyarihan. Nandun ang kayamanan, ngunit ang magpasa ng cross na sumunod kay Kristo Jesus, iyan ay walang pira. Kaya maraming mga tao pinasamba. Pinasamba sila. Pinaniwala ang mga tao sa maling katuruan, maling aral at aral ng kasinungalingan. Pinasamba ang mga tao sa rebulto. Pinarosaryo, salip na ang Diyos sa Espiritu. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang sabi dito sa verse 23, ngunit dumating ng panahon, ngayon na nga, ang mga tunay na sumasamba sama ay
sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ito hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang mga hindi gusto ng Diyos, yun ang pinagawa sa atin ng mga bulaang guro, ng mga antikristo. Dahil itong sabi dito sa Exodo chapter 20, ito ay sinabi ng Diyos na hindi niya gusto. Kaya maliwanag ang sabi dito sa Exodo chapter 20, ay ganito sinasabi, ito hindi gusto ng Diyos na sumamba kayo sa rebulto, ngunit pinasamba naman kayo ng tagapagturo ng kadiliman, mga bulang guro. Ang sabi dito, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sabi sa verse 4, huwag kayong magkaroon ng disdiyusan o kaya larawan o rebulto na anumang nilalang nasa lupa at nasa langit. Huwag kayong lulukod o maglingkod sa alinmang mga disdiyusang iyan. Sapagkat ako si Yahweh ay mapanibuguin, papurusahan ko ang lahat na ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggat sa ika-4 salinlahi. May kaparusahan hanggat sa ika-4 salinlahi. Kapag sumamba ka sa rebulto, mula sa iyo hanggang sa anak mo, hanggang sa apo mo, hanggang sa anak ng apo mo, ika-4 salinlahi. Na hindi gusto ng Diyos na magsamba tayo. Bakit pinasamba tayo sa rebulto? Sino nagturo sa atin? Dahil ang sabi ng Diyos, huwag kang magsamba sa rebulto. Nilabag mo ang Diyos. Sabihin naman ng iba, ay, imahin lang yan. Oo nga, imahin. Imahin yan ang pagsuway sa Diyos. Simple lang si Adan at si iba. Sinabi ng Diyos, huwag kang kumain ng bungang iyon. Kumain sila, sila'y sinumpa. Ano pa kaya pag sinabi ng Diyos, huwag kang magsamba sa rebulto? Dahil pag nagsamba ka sa rebulto, tumalikod ka sa Diyos, nagtaksil ka sa Diyos, pinagpalit mo ang Diyos kay Satanas. Kaya ang Diyos nagagalit sa lahat ng kasalanan ng pagsimba sa rebulto ay may sumpa hanggat sa ika-4 salinlahi. Bakit hindi gusto ng Diyos na magsamba ang mga tao sa rebulto? Yun ay si Satanas. Dahil ang sabi dito, hindi kayo nagbabasa ng Biblia kaya wala kayong alam. Kaya nadaya kayo ng tagapagturo ng kasinungalingan ng mga bulang guro, antikristo. Dahil ang sabi dito sa 1 Corinto chapter 10 verse 9-10, ano ba ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang may kabuluhan ang mga disdiyusan o mga pagkain inandog sa disdiyusan? Sabi sa verse 20, hindi. Ang ibig kong sabihin ng mga tao'y naghandog ng kanilang hain, nanalangin sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At ayaw kong makiisa kayo sa mga demonyo. Ang sabi sa verse 21, hindi kayo makakainom sa saro ng Panginoon at sa saro ng demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa dula ng Panginoon at sa dula ng mga demonyo. Ibig ba natin manibugo ang Panginoon? Sa palagay ba ninyo, makapangyarihan tayo kaysa Kanya? Pinagbabawal ito ng Diyos na huwag sumamba sa rebulto dahil maliwanag ang rebulto ay si Satanas. Nakita mo may mga black na sarino. Saan ka makakita na black? Itim na Diyos. Sino ba ang itim na Diyos? Napakahina na ng utak mo pag hindi mo naunawaan. Itim na Diyos. Ang Diyos natin na sa langit ay puti na Diyos, hindi itim. Doon kayo nagalingkod sa itim na Diyos na si Satanas.
Kaya makinig kayo, mayroon pa tayo bersikulo para mapatunay sa inyo sinasabi ng Diyos na hindi niya talaga gusto magsamba kayo sa mga ribulto dahil darating ang araw sa pagbalik ni Kristo, katapusan ng daigdig. Magdilim ang araw, di naliliwanag ang buwan, malaglag sa langit ang mga bituin. Kung kayo'y nanampalataya sa ribulto, ito ang mangyayari sa inyo. Sabi sa payag o Revelation, chapter 9, verse 20, ang nalalabis sa sangkatauang yaong hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisisi, hindi sila tumalikod at tumigil sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga disdiyosang likha ng kamay, mga larawang ginto, pilak, bato at kahoy, na di makakita, makarinig o makalakad. Kinapakaliwanag, pagdating ni Kristo, magdilim ang araw, di liliwanag ang buwan. Ano gagawin nyo? Kung may santos kayo, may ribulto kayo sa bahay nyo, tiyak, tatakbo ka doon at magyakap-yakap at sabihin mo, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ganun ang gagawin natin. Kung may ribulto tayo, dahil ang sabi dito sa Isaiah, pag dumilim ang araw, di naliliwanag ang buwan, malaglag sa langit ang mga bituin. Ganito ang sabi, kapag kayo may ribulto, tatakbo kayo sa ribulto, iyakap kayo, sabihin nyo, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Dahil nasulat na yan sa Isaiah chapter 44 verse 17. Ang natitirang kahoy na ginawa nga niyang Diyos na kanyang niluhuran at sinamba, dumalangin siya sa ribulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang sabi sa verse 10, ang mga taong iyon ay mga mangmang at inuunawang ginagawa, tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinara ng isipan sa katotohanan. Hindi nila naisip ang kaputol nang ginawa nilang ribulto ay ginamit panluto ng tinapay o karne ng kanilang kinakain. Hindi man lang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang sabi sa verse 20, ang mga gumagawa nito parang kumakain ng abo, lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniwala at mahirap nang maituwid at hindi siya papayag ang ribultong hawak niya ay hindi Diyos. Totoo yan. Dahil pag sinabi mo, ay sabihin nila, dito kami pinanganak, na reliyon dito kami mamatay. Totoo nga, dyan ka mamatay at mapaimpyerno ka. Na hindi lang ninyo alam ang pinagmulan ng inyong reliyon. Bago pumasok si Magellan dito, ang inyong panampalataya ay bunga sa turo ni Magellan. Pinatay si Kristo at mga apostol, mga propita at naglayag si Magellan. At pinakilala kayo at pinasamba sa ribulto na hindi gusto ng Diyos. Yan ang mga bulaang guro. Pag hindi mga ninuno nyo nun ayaw sumamba, ay pinapatay. Dahil sa takot ng inyong mga ninuno, tinanggap nila ang isang piki na Kristiyano at sila'y pinasamba sa ribulto hanggang sa iyong mga kalululuan, kanununuan, hanggang sa tatay, nanay mo at anak mo. At ngayon sasabihin mo, dito kami mga pinanganak, dito kami mamatay. Diyan nga kayo mamatay sa inyong panampalatayang piki na Kristiyano. Gawa ng mga bulaang guro, magbasa kayo ng Biblia upang maunawaan ninyo ang sinasabi ko. Malapit na dumating si Kristo na sa maling aral kayo, maling katuruan, maling doktrina, doktrina ng kasinungalingan.
Kaya bakit sinabi natin ito, masakit ba sa inyo? Masakit talaga tanggalin ang kalugo. Alam mo, kung may kalugo ang mukha mo, tanggalin niya, masakit yan. Pero kapag matanggal na, pag gumaling na, maging maayos ang mukha mo. Kaya yan, nakita ninyo doon kayo, yung mga tatay, kanununuan nyo, naging Kristiyano, natakot sila patayin. Kaya sila sumamba sa ribulto hanggang ngayon. Ganon na rin ang nagisnan ninyo. Kaya sabi nyo, dito kami pinanganak, dito kami mamatay. Totoo nga mangyayari yan sa inyong buhay. Kaya nakasala tayo sa Diyos. Nadoktrinahan tayo ng mamaling aral at maling katuruan, turo ng kasinungalingan. Kaya mahal tayo ng Diyos. Pinahanda tayo ng Diyos. Pinahanda tayo ng Diyos. Sa pagbalik niya, sabi niya, kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Bakit kailangan ipanganak sa Espiritu ng Diyos? Dahil ang ating mga espiritu ay patay. Patay ang ating espiritu. Kaya sinabi dito sa 1 chapter 3 verse 7, si Jesus mismo nagsabi dito, sabi niya sa 1 chapter 3 verse 7, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak muli. Bakit kailangan ipanganak muli? Dahil ang ating mga espiritu ay patay sa paggawa ng kasalanan. Sa ating paggawa ng kasalanan, ang ating mga espiritu ay patay. May iba ng lupaypay, ng hina. Ngunit kapag makarinig ang iyong espiritu ng salita ng Diyos, muli bigla siyang lalakas at magkaroon ng signal sa Diyos. Kung ating mga espiritu ay patay, pag makarinig ng salita ng Diyos, ay muling mabuhay. Dahil sinabi sa Efesos chapter 2 verse 1 ng una, mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Napakaliwanag nung una, mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Ang sabi sa verse 2, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan at napailalim kayo sa espiritu, naghari sa mga taong suwael. Sabi sa verse 3, dati tayo'y kabilang sa mga ito na muhay ayon sa pita ng laman at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Kaya tanong niyo sa inyong sarili kung kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Baka di nyo alam, isa tayo kinapuputan ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa unang Timothy chapter 5 verse 6, sabi dito, ngunit ang babaeng balo na namumuhay sa kalayawan ay ituturing ng patay. Mga tao gumagawa ng kasalanan, namumuhay sa kalayawan, ituturing na yan patay. Bakit? Gumagawa siya ng kasalanan, kaya ang kanyang espiritu ay patay. Yan napakaliwanag, naging patay ang ating espiritu. Kaya maliwanag ang sabi sa Efeso chapter 2. Efesos chapter 2 verse 2 ay ganito sinasabi, sinunod ninyo ang masamang takbo ng sanlibutan ito, napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan na si Satanas, ang espiritu nag-aari sa mga taong suwael. Dati tayo kabilang sa mga ito, namumuhay ayon sa pita ng laman at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Kaya ang sabi sa verse 1, nung una mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Ngunit nagsisi tayo at tinanggap natin si Kristo Jesus at nagbagong buhay tayo. Nagbagong buhay tayo ay isa na tayong bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, tayo bago na.
binago na tayo ng Diyos dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo Jesus. Binago tayo dahil ang sabi dito sa 2 Korinto, sabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kaya ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala ng dating pagkatao, siya'y bago na. Kaya kung kayo ay nagpag-isa kay Kristo, bago na ba kayo? Kung dati pa kayo, kung dati pa rin kayo, ibig sabihin ng inyong espiritu ay patay. Pero kung bagong nilalang na kayo, dati kayong lasinggo, ngayon hindi na. Dati kayong makasalanan, ngayon hindi na. Sumusunod na kayo sa Diyos. Bagong nilalang na kayo, wala na dating pagkatao. Kaya kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Born again Spirit. Yan ibig sabihin born again Spirit. Dahil pag namatay tayo, wala tayong dalhin sa harapan ng Diyos. Ang dadalhin natin, ang kanyang salita na ating sinusunod. Ang dadalhin natin, ang Espiritu ng Diyos na sa ating puso. Dahil ang sabi dito sa Roma, ganito ang sabi sa Roma chapter 8 verse 11, ay ganito sinasabi sa atin upang malaman ninyo napakahalaga na ipanganak muli kayo sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi dito, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang na mamamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Kailangan manahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kailangan muli tayo ipanganak sa Espiritu ng Diyos. Dahil kapag pinanganak tayo sa Espiritu ng Diyos, ay ganito sabi ng Diyos sa Ezekiel chapter 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin ko masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod mabuti ang aking mga utos. Kaya maraming mga tao hindi makasunod sa utos ng Diyos dahil ang kanilang espiritu ay espiritu ng makasalanan, naghahari sa kanila espiritu ng kadiliman. Kaya sabi dito, kapag tinanggap natin si Kristo at magbagong buhay tayo, maging bagong nilalang tayo, wala nang dating pagkatao, tayo bago na, bibigyan tayo ng bagong puso, ang pusong masunurin, ang pusong sabi dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking tuntunin at masunod mabuti ang aking mga utos. Kaya nakita natin, iyan na tawag na born again in spirit. Pinanganak muli kayo sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi dito, maging isa na tayong bagong nilalang. Makilala natin ang mga pinanganak sa Espiritu ng Diyos. Naging bagong nilalang na. Kaya ang sabi naman sa Colosas chapter 3 verse 10 ay ganito ang sinasabi, at magbihis ng bagong pagkatao, patuloy ito bumabago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo. Patuloy itong mabago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya dapat maging ganap ang ating kaalaman tungkol sa Diyos. Dahil maliwanag sabi dito, kaya dapat na mawala sa inyo ang mga pita ng laman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang nasa, at pag-imbot ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Dati mga
Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Nung una ang pinagarian pa kayo ng masamang pita, namuhay kayo sa masamang kasama-kasama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itinakwil na ninyo ang lahat ng ito, galit puot at sama ng loob. Iwasan na inyong panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag na kayong magsinungaling sa isa't isa. Yaman, hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito, at nagbihis ng bagong pagkatao. Patuloy ito, nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya maraming mga tao hindi pa nila alam ang Diyos, dahil ang alam lang nila ay gumawa ng kasalanan sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa Santiago chapter 1 verse 21, kaya talikdan na ninyo ang inyong maruming gawa, alisin ang masamang asal at bumpakumbabang, tanggapin ang salita ng Diyos nakatanim sa inyong puso. Ito makapagliligtas sa inyo. Ito ang salita ng Diyos makapagliligtas sa atin. Sabi sa verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya lamang ninyo ang inyong sarili. Hallelujah! Ito lang aking mensahe sa inyo upang masunod ninyo ang Diyos. Dahil mahal kayo ng Diyos, gusto ng Diyos na iligtas tayo, gusto ng Diyos mapalangit kayo lahat. Hindi gusto ng Diyos maisaman sa atin, maisaman sa atin mapunta sa impyerno. Kaya ito lagi nais ng Diyos, ipahayag ang kanyang salita. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Alalahanin mo, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Huwag mong biguin ang Diyos. Magbago ka at sundin ang Diyos. Mahal ka niya. Mahal ka niya. Ang ginagawa ng Diyos sa atin para sa ikabuti natin. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ina ka pa? Sound, praise. Sound, praise. Sound. Praise God, hallelujah. Manyang gabi sa tanan, dalayawan ng Diyos, ang kapribileyo liwan. Tutubro na kanatan yung liwan kita. Makabati kang pulong ang Diyos, kay tamagin ka importante. Ang pulong ang Diyos nga iwaligid, kay kita tanan na gintuga kang Ginoo sa purpose ng kita magatugro kang himaya sa Diyos. Marang naliwan natin niya sa Romans chapter 14 verse 36, kita gintuga kang Ginoo, may purpose na sa atang kabuhi para sa nga kalipayan. Kani nga ura naguntat ang Ginoo